Ang karugto ng nakaraan, samantala sa tahanan ng Hua, hindi mapakali mula sa labas ng pasilyo, ang dalawang magkapatid na si Hua Fo at Hua Fen. Habang nakatayo si Hua Fen, hawak ang ulo, na tila sumasakit sa pag-iisip. Sinabi nito kay Hua Fo, "Kuya Hua Fo, hindi ba masyado ng matagal?" Habang nakaupo na tila nang hihina ang nakatungong si Hua Fo, at sinabi, "Maghintay tayo at magtiwala kay Yuan Hua." Agad na sumang-ayon si Hua Fen, at sinabi, "Oo Kuya Hua Fo." Matapos ay napaisip si Hua Fo, sinabi nito sa kanyang isipan, kahit na kay Yuan Hua, ay hindi ko maiwasan na mag-alala, sino ba mag-aakalang magiging ganito katuyo ang dugo ko? At si Yuan Hua, tiyak na magpapagaling sa kanya. Habang nakatukod ang mga kamay nito sa baba, matapos ay pumikit at nanalangin, impit na lumuha ito at sinabi, sa kanyang isipan, "Pakiusap po. At sana ay hindi pa huli ang lahat, nakikiusap ako sa iyo Yuan Hua." Matapos ay tumungo ito habang nakatayo si Hua Fen, na nakahalukip-kip na nakatungo din at nag-aalala. Maya-maya pa, bumukas ang pinto, humakbang ang mga paa ng ating bida. Agad na palingon ang dalawa, si Hua Fo at Hua Fen, lumabas ang ating bida. Kabado ang dalawa. Agad sinabi ni Hua Fen, "Yuan Hua," na tila ito ay puno ng kaba. Nag-alis ang ating bida ng takip sa bibig, matapos ay bumuga ito ng hangin. At sinabi, ang operasyon ay matagumpay, sabay ngiti nito. Sabay humalakhak ang dalawang niyang kapatid, na naikuyom sa tuwa ang kanilang kamao. Nakangiting sinabi ng ating bida, "Si nanay ay maayos na." Tila ba ito ay nakaramdam ng hilo, at agad itong bumaksak sa sahig. Agad na bigla si Hua Fo, at Hua Fen, napasigaw ito, at sinabi, "Yuan Hua, sakto naman lumabas ang manggagamot na Feng." Lumuhad ito at agad pinulsuhan, agad lumapit ang batang si Wuo, at sinabi, "Manggagamot Feng, ayos lang po ba ang manggagamot Hua?" Siya ay maayos naman, gumaan ang kalooban niya kaya siya nakatulog. Agad natuwa si Hua Fo, nang makita nila naghihilik ang ating bida, tila ba ito ay nasa isang panaginip. At sa loob ng isang tila panaginip, damilat ang mata ng ating bida, si Jinso, malawak na kadiliman ang kanyang nakikita, nakatayo siya sa kadiliman ng nakasuot ng surgical gown. Habang nakasabit sa leeg ang stethoscope, bahagyang nagtaka ito, iginala niya ang kanyang paningin, laminggaling ito at sinabi, "Ha, nasaan ako?" Maya-maya pa ay may natano itong imahe na papalapit sa kanya. Agad niyang namukhaan ito. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Ha, ang totoong si Hua Fu." Nang makalapit ito, ay lumuhad ito at yumuko sabay bigay ng paggalang. Bahagyang nagulat ang ating bida na si Jisoo, nang makita niya nakadikit ang ulo nito sa sahig, tanda na walang hanggang pasasalamat at respeto. Sinabi nito sa kanyang isipan, "Oh, kaya siya dumating dito, ay upang magpakita ng pasasalamat." Napangiti ito at sinabi, "Sige, pinaghirapan mo rin ang lahat ng ito." Lumuhad siya at inilahad nito ang kanyang kamay at marahan nito hinaplos ang balikat ni Hua Fu. Subalit sa pagkakatungo nito, ay bigla itong nagliwanag at ang liwanag na yun ay nadurog at naging kristal. At ang mga kristal ay naging bituin patungo sa langit. Nakangiti na sinundan niya ito ng tingin, at sinabi, "Ngayon ay makatitiyak ka na." Tila ba naging masaya ang mga bituin na yun, hanggang sa tumaas ng tumaas. Habang nakangiti na nakatingin pa rin siya, matapos ay unti-unti siyang nagkamalay. Unti-unti niya minulat ang kanyang mata, nakita niya ang pamilyar na parte ng bahay. Agad siyang bumalikwas ng bangon, napatingin siya sa sarili niyang mga kamay, at sinabi, "Panaginip ba ito?" Matapos ay napasulyap siya sa tabi ng kama, nakita nito ang kanilang ina na himbing na natutulog. Pinagmasdan niya ito nang makita niya payapa na natutulog ang kanilang ina. Napangiti siya at sinabi, "Salamat sa Panginoon Diyos." Agad bumukas ang pinto, pumasok ang dalawa niyang kapatid, sinabi ni Hua Fo, "Yuan Hua. Gising ka na." Sinabi naman ni Fen, "Kamusta ka na? Ayos ka lang ba?" Ngumiti ang ating bida, at sinabing, "Ayos lang ako. Si nanay at ako ay ayos lang." Agad hinawakan ni Hua Fo ang kanyang balikat at sinabi, "Yuan Hua." Napatingin ang ating bida sa kamay ng kanyang kuya Hua Fo. Sinabi ng kanyang kuya, "Patawarin mo ako,
sa hindi ko pagtitiwala sa iyo sa lahat ng oras. Napatingala ang ating bida sa kanyang kuya Huafo, ngumiti ito, matapos ay muling sinabi ni Huafo, at saka, maraming salamat. Sabay pagtulo ng luha nito habang hawak siya sa balikat na nakatayo, lumipas ng ilang araw. Nakaupo ang ating bida sa tabi ng kanilang ina, at katabi nito ang batang si Wuo. Sinabi ng ating bida sa kanilang ina, lahat ng sugat mo ay gagaling na. At kung aalagaan mo ng mabuti ang iyong sarili makakabawi ka na po ng tuluyan. Matapos ay humarap ito kay Wuo, at itinaas pa ang hintuturo, at sinabi kay Wuo, kapag malinis na ang bituka. Tanggalin ang drain tube at tahiin ito, sinabi ng batang si Wuo, opo, naiintindihan ko po, manggagamot Hua. Papasok naman ang manggagamot na si Feng, at nakita niya ang tagpong tinuturuan ng ating bida ang batang si Wuo, sinabi nito sa kanyang isipan, ang batang si Wuo, parang talaga siyang kamay at paa ng manggagamot Hua. Mayroon na kami manggagamot Hua, sa henerasyon na ito. At ang batang yun ay para sa susunod na henerasyon. Matapos ay napahawak ito sa kanyang balbas, at sinabi, kung mas bata lang ako ng 10 taon, tiyak ay naging estudyante na niya ako. Ano naman ang nakakahiya dun, dahil ba matanda na ako, alam ko na, gagawin kong estudyante ng manggagamot Hua, ang pamangkin ko, matapos kinuyam nito, ang payat na kamao. At pumasok ang isang batang pamangkin niya, sa kanyang isipan. At nakakunot nitong sinabi, kinuha din ng batang iyon ang aking mga kasanayan medikal. Sinabi naman ni Wuo, sa ating bida, magugustuhan ito ni Madam. Nakangiti na sinabi ng ating bida kay Wuo, tama ka, matutuwa siya na marinig na naging maayos ang operasyon. Maya-maya pa ay may tumawag sa ating bida, Yuan Hua, agad napalingon ang ating bida, at sinabi, bakit pumasok si Huafo, sa pinto ng may kasamang isang lalaki, at sinabi, dumating ang isang mensahe mula sa ministro ng gobyerno. Note, Government Minister, ang ministro ng gobyerno, ay isang opisyal na nangangalaga sa pangangasiwa ng tradisyonal na sistema. Ang hari ay isang hari lamang sa pangalan lamang. At sa katunayan, ay hawak ng ministro ng gobyerno ang lahat ng tunay na kapangyarihan at namamahala sa administrasyon. Napatingin ang ating bida na may halong pagtataka. At sinabi sa kanyang isipan, mula sa ministro ng gobyerno, agad lumapit ang lalaki, may dinukot ito sa likod ng damit sa dibdib at sinabi, ikaw ba ang manggagamot Hua? Tumingin ang ating bida at sinabi, opo, ako nga po. Agad inabot nito ang isang liham, at sinabi, ang ministro ng gobyerno ay nagpadala sa iyo ng isang imperial na liham, tinanggap ng ating bida ang liham na inabot nito, at sinabi sa kanyang isipan na may pagtataka pa rin, isang liham ng imperial ng mga emperador. Muling lumipas ang mga araw, malakas na ang kanilang ina, habang umiinom ito ng gamot na dala ng manggagamot Feng, habang ang ating bida, ay nakaupo sa harap ng lamesa, binabasa nito ang liham na galing sa imperial na kaharian. Habang nakatayo si Huafo, na nakatayo sa kanyang tabi, maging ang batang si Wuo ay kasalukuyan nakaupo din. Sinabi ng kanilang ina, Yuan Hua, ipinatatawag ka ba ng ministro? Napaisip ang ating bida at sinabi sa kanilang ina. Sa tingin ko po, agad naman naikuyom ni Huafo, ang dalawang kamay at natutuwang sinabi, alam ko na, agad naman sinabi ng manggagamot Feng, hindi pa nagtatagal, nang ginamot ng manggagamot Hua, ang pinakabatang Panginoon ng pamilya Gao, at walang iba kundi ang Panginoon na si Gao Chu. Bahagyang nagtaka ang kanilang ina, habang hawak ang gamot, at sinabi, ano, ang Panginoon na si Gao Chu? Muling sinabi ng manggagamot Feng, ang pamangkin ng Panginoon na si Gao Chu, ay ang ikatlong imperial na babae. At mukhang sinabi na rin ng Panginoon na si Gao Chu, sa kanya ang tungkol dito. At talaga naman kamangha-mangha ang mga medikal na kasanayan ng manggagamot Hua. Marahil, ito ay ang Panginoon na si Gao Chu, na ang gumawa ng isang rekomendasyon sa ministro. Natigilan ang kanilang ina, at hindi makapaniwala, at sinabi sa kanyang isipan, ang ministro mismo ang tumawag para kay Yuan Hua. Habang binabasa nito ang mensahe sa liham, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hindi malinaw ang lahat ng nakasulat dito, at kailangan ko pang pumunta sa Yingchuan Prefecture. At sa tingin ko, pinatatawag nila ako dahil may isang tao na mayroon sakit. Lumapit ang manggagamot Feng, komandat ito,
at inilagay ang kamay sa ilalim ng baba. At sinabi, sa tingin ko ang kadahilanan niyan ay ang imperial na kamahalan ay nagdadalang tao na hindi pa gaanong katagal. Agad na palingon ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan. Ano, nagdadalang tao? Tila kumunat ang mukha ng ating bida, muling tumutok ito sa liham at muling binasa ang mensahe, at sinabi sa isipan, ha? Nung intern nga ako hindi ako nagpupunta sa obstetrics at gynecology department, at huwag mong sabihin na may gynecological disorder siya. Maya-maya ay tinawag siya ng kanyang ina, Fu, agad na patingin si Hua Fu, bahagyang nakangiti na napalingon naman ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, hindi na niya ako tinatawag na anak, kundi sa pangalan ko na. Sabay sabi, bakit po nanay? Muling sinabi ng kanilang ina, nais kong malaman mo, na ipinagmamalaki ka nitong nanay mo, na nakatanggap ka ng liham mula sa ministro. Matapos ay matamis itong tumawa at muling sinabi, sige na. Gamutin mo ang may sakit dun, ngumiti ng hilaw ang ating bida, ngunit sa kanyang isipan ay tila napakamot ng dalawang kamay sa ulo, at sinabi, ngunit ito ay isang gynecological disorder. Subalit nang humarap ito sa kanilang ina, sige po nanay, muling lumipas ang mga araw, sa palasyo. At sa tanggapan ng kamahalan, yumuko ang ating bida at nagbigay galang at sinabi, ako po si Hua Fu. Sinabi ng kamahalan, kung ganoon ay ikaw ang manggagamot Hua, marami akong naririnig tungkol sa iyo dahil sa akin tiyo. Siya ay ang kamahalan na Hyun Bi o Go Hyan, ikatlong babae mula sa isang nahulog na bansa na pamangkin ng Panginoon na si Gao Chu. Ito ay ang ikatlong babae ni Hyu Bi, na may titulo na ipinagkaloob ng emperador. Naparito po ako upang suriin kayo kamahalan, sinabi ng kamahalan, kung ganoon, ay simula na ang pagsusuri. Agad nagtaka ang ating bida, nang makita niya ang tila isang sedang sinulid. Agad inabot ito ng isang utusan, doon niya naisip na sinulid nga ito. At sinabi niya sa isipan isang sedang sinulid, ibig sabihin kailangan ko maramdaman ang pulso niya mula dito, agad may pumasok sa kanyang alaala. Sa isang palabas sa TV, sinabi ng isang lalaki, sa lumang panahon, habang hawak ang sinulid, ina, binabati po kita sa iyong pagdadalang tao. Sinabi ng isang lalaki, na doktor na nanunood din, na gaya niya noon. Ganyan sila noon pagmasdan mo ang nakaraan. At ito ay isang exaggerated lang sa isang palabas. Paano mo mararamdaman ang ugat sa pamamagitan ng sedang sinulid? Nang laki ang mata ng ating bida at napangga nga ito sa sinulid na nasa kanyang kamay. At muling sinabi sa kanyang isipan, totoo ba ang palabas sa isang TV? Matapos ay ibinaba ang kamay na may hawak na hibla ng sinulid, hindi ko maitutuloy ang pagsusuri ng ganito. Tinatanggap ko na ito ay lampas sa aking kakayahan. Nakatungo ito at malungkot nitong sinabi, paumanhin po kamahalan. Tila nagtaka ang babae, muling nagsalita ang ating bida at sinabi, dahil sa kakulangan ko sa akin kakayahan, hindi kita masusuri sa pamamagitan ng sinulid na ito. Habang nakayuko at hawak ng dalawang kamay ang sinulid. Agad sumagot ang kamahalan at sinabi, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinabi ng aking tiyuhin, na isa kang kahangahangang manggagamot, ikaw ba ay may kahusayan o wala? Sinabi ng ating bida, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyong pagkabigo kamahalan. At sa kadahilanan po sa aking mababang pamamaraan, kailangan ko po ng medikal na pagsusuri. Saka ko lamang po malalaman ang eksaktong problema. Tila natigilan ang kamahalan, muling sinabi ng ating bida, at higit sa lahat ng iyon, sa palagay ko po hindi ako dapat magpabeya pagdating sa pagsusuri sa mga pasyente. Sabay bigay ng paggalang, napaisip ang babae, sinabi nito sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Ngunit sabi ni tiyo sa akin, na magpasuri daw ako sa manggagamot na yan, gayunpaman, kailangan niyang humingi ng pahintulot mula sa ministro para hawakan ako. Tumingin ang kamahalan sa ating bida at sinabi, sige. Agad nagtaka ang ating bida, agad itong napataas ng tingin. Muling sinabi ng kamahalan, hihingi ako ng pahintulot sa ministro. Mula sa isang bulwagan nakaupo ang ating bida, umiinom ng tsaa, habang naghihintay ito. Inilapag niya ang tasa ng tsaa, at sinabi sa kanyang sarili, medyo magtatagal ito ng kaunti. At habang naghihintay ito, ay may biglang nagsalita mula sa kanyang likod.
At sinabi, ikaw ba ang lalaking si Hua Fu, na pumunta upang gamutin si Hyun Bin, ang kamahalan? Agad nagulat ang ating bida, bahagya itong napalingon. Ikaw pala ang taong inirekomenda ng Panginoon na si Gao, ng pamilya ng Gao. Sinabi ng ating bida, at sinabi, opo, ako nga pala si Hua Fu, ngunit sino ka? Ngumisi ito at sinabi, ako si Kyongjok, at isa akong manggagamot. Napahawak ito sa ulo, nang muling ngumisi at sinabi, nabalitaan kong darating ang isang hindi kilalang doktor para gamutin si Hyun Bin. Kaya pumunta ako dito para makita ko kung gaano siya kahusay. Hindi nagustuhan ng ating bida ang tila pag-iinsulto nito sa kanya, kumunat ang kanyang noo, at sinabi sa kanyang isipan, sino ba itong lintik na lalaking ito? Parang gustong maghamon ng gulo. Muling sinabi ng manggagamot na si Kyongjok, mukhang hindi mo kayang gumamot nang hindi mo siya hahawakan. Bahagyang nainis na sumagot ang ating bida, at sinabi, dahil hindi pa ako umabot sa ganyang antas. Nakangisi sinabi ng manggagamot na si Kyongjok, at sinabi, ha! Gagawa ako ng malaking eksena kung hindi mo alam ang lugar mo, ngunit para malaman mo rin ang lugar mo. Tumingin ang ating bida sa librong hawak, at sinabi, oo, naman syempre yun ang ginagawa ko. At kung tapos ka ng makipag-usap, sa tingin ko ay dapat ay wala na tayong pakialaman ngayon. Matapos ay binuklat ng ating bida ang libro na nagkawari na abala sa mga binabasa. Nangigil sa inis ang manggagamot na si Kyongjok, at sinabi sa kanyang isipan. Ang hangal na ito, agad itong sumigaw, hoy, agad naman dumating ang isang utusan, manggagamot Hua. Napalingon ang ating bida at ang manggagamot na si Kyongjok sa direksyon ng utusan. At sinabi ng utusan, inaprubahan na po ng ministro. At maaari ka na pong pumunta ngayon, mabilis na tumayo ang ating bida, na nilagpasan ang nakasimangot na manggagamot na si Kyongjok. At sinabi, oo, hindi naman nagpaawat sa pagpunta ng manggagamot na si Kyongjok, sumunod ito sa ating bida patungo sa tanggapan ng kamahalan. Sinabi ng utusan, pumasok na po tayo manggagamot Hua. Agad naman tumugon ang ating bida, at sinabi, opo binibini. Habang nasa harapan na sila ng kamahalan, agad naman silang nagbigay galang. Sinulyapan ng palihim ng ating bida ang manggagamot na si Kyongjok, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit bakit ako sinusundan ng lalaking ito? Nagbigay galang ang manggagamot na si Kyongjok, at sinabi, narinig ko po na ang manggagamot na tinawagan nyo ay may kasumpa-sumpa na kasanayan sa medisina. At nandito po ako para palawakin ang aking kaalaman, kaya payagan nyo po akong pumasok. Inis na palihim na sinulyapan nito ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, palawakin ang kaalaman, puwit mo. O mas dapat na dumating ka para subaybayan mo ako. Agad na sumagot ang kamahalan, at sinabi, sige, humakbang ang ating bida pataas, at sinabi, ang aking mga medikal na pamamaraan ay hindi pa rin alam, kaya po ang paraan ng paggagamot ko sa iyo ay maaaring iba kung paano ito ginagawa ng ibang mga manggagamot. Naupo ang babae at inilahad ang pulso sa lamesa, at sinabi, hindi na yun mahalaga. Gawin mo lang ito sa sarili mong paraan. Habang nakatayo ang ating bida sa harapan ng babae, may harang ito na parang kulambo. Bahagyang nakaumbok ang tiyan ng kamahalan, nang mapansin ito ng ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, sabi sa akin na buntis siya ng hindi pa katagalan, ngunit bakit mukhang sobrang laki ng tiyan niya? Sinabi ng babae, 3 buwan na ang nakakaraan mula nang magkaroon ako ng buwanang dalaw. Masakit ang likod ko, at madali rin akong mapagod, kaya mas nakakatulog ako ng mas marami. Napatingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, yun ang mga tipikal na bagay na nararamdaman mo kapag buntis. Hinawakan ng ating bida ang pulso ng kamahalan at sinabi, kung gayon ay uunahin kong damahin ang iyong pulso. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, dahil siya ay pregnancy sickness, buntis nga talaga siya, ngunit nang pulsuhan niya ito, ay tila may naramdaman siyang kakaiba. Sinabi niya muli sa kanyang isipan, ha, wala ang makinis na pulso. Nang hawakan ng ating bida ang pulso ng kamahalan, upang suriin. Agad itong nagtaka, at sinabi sa kanyang isipan, ha, wala ang makinis na pulso, note, smooth pulse, ang makinis na pulso, ay isang parang guisantes na pulso na tumitibok at malakas. Ito ay kilala bilang pulso na tumutukoy sa pagbubuntis. Tila nagtaka ang babae, at sinabi, anong problema? Bahagyang pinagpawisan ng ating bida,
Pinulsuhan niya itong mabuti para makasiguro. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ko matatapos ito sa pamamagitan lamang ng makinis na pulso. At nagpapakita siya ng sign na nagdadalang tao siya. Kailangan kong tiyakin ito, dapat ko bang subukan gamitin ang aking eye vision, bago maging malubha ang side effect nito. Tila ba nainip ang kamahalan, nagka-worry itong nag-alis ng bar sa lalamunan, at sinabi, hindi mo kailangan mabigla. Hindi ako nakakain ng maayos dahil sa aking nararamdaman dahil sa pagbubuntis, at ang mga nakaraan araw na ito, hindi maganda ang takbo ng katawan ko. Muling tumutok ang ating bida sa pulso, tila ba pinag-aralan ito ng husto. At muling sinabi ng ating bida, at higit sa lahat, kung hindi ito sa kanyang pagdadalang tao, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Magiging problema ito, binitawan ng ating bida ang kamay ng kamahalan. Matapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, at matama nag-isip. Napansin ng manggagamot na si Kyongjok ang pag-iisip ng ating bida habang nakatayo ito. Kumunat ang noo nito at inis na sinabi, ng pabulong sa ating bida, ano bang ginagawa mo? Bilasin mo at sagutin mo ang mga tanong ng ating kamahalan. Subalit hindi pinansin ang mahinang bulong ng manggagamot na si Gyang Diek. Patuloy lang nag-isip ang ating bida, at muling sinabi sa isipan. Ang dapat gawin, ay pakalmein muna ang pasyente. At kailangan ko pa siyang suriin, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip, nang biglang sinabi ng manggagamot na si Gyang Diek, kamahalan, huwag mong alalahanin ang bata sa loob ng iyong tiyan. At hayaan mo ako maghatid sa iyo ng isang kangkosya na maaaring makabawi ng iyong enerhiya, nang hindi sinasaktang ang bata sa iyong tiyan. Sabay ngisi nito ng palihim, napatingin ang ating bida sa manggagamot na si Gyang Diek, at napansin nito ang lihim ng pagngisi nito. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, ang lalaking yun talaga. Maya-maya pa ay pumikit ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, bagaman kailangan ko ng maraming oras para ma-eksamin ang kamahalan, at kailangan ko talagang magmadali ngayon. At gaya ng inaasahan, isa lang ang paraan para masigurado ko ito sa sitwasyon na ito. Mariin na pumikit ito at nagkonsentrasyon, matapos ay tila umilo ang paligid nito. Pagmulat ng kanyang mata ay may liwanag na ito, at sinabi, ngayon na. Lumabas ang liwanag at tumutok sa tiyan ng babaeng kamahalan matapos ay tumagos ito at lumabas ang matris nito. At gaya ng inaasahan ko, walang fetus, subalit, tila ba sumakit ang ulo nito, napahawak siya sa ulo, at tingin niya ay may mali. Sa kanyang vision, ito ay pseudocyesis nito. Note, pseudocyesis ay imaginary pregnancy. Ito ay tumutukoy sa isang maling pagbubuntis na lumalabas kapag ang isang babae ay naniniwala na siya ay buntis. Ang mga senyales ay halos kapareho ng aktwal na pagbubuntis, tulad ng pagluwang ng matris, morning sickness, at pagtatago ng gatas, kasama ang pagtigil ng regla. Tila ba napadiin ang paghawak ng ating bida sa kanyang ulo, na napansin ng manggagamot na si Gyang Diek, ang pag-aatubili nito. Nagbigay galang ito at sinabi, kamahalan, bagamat inirekomenda siya ng Panginoon na si Gao Chu, na isa sa nakakataas na nakakatanda sa iyong pamilya. Paano kaya nalaman ng isang binata sa napakalalim at misteryosong mundo ng medikal na sining? Maaari po ba na hayaan mo ako maghatid sa iyo ng conclusion, at hayaan kang manganak na isang malusog na ba? Agad itong sinaway ng ating bida, at sinabi, manggagamot Gyang Diek. Naramdaman mo na ba ang kanyang pulso at napagmasdan siya? Agad nagtaka ang manggagamot na si Gyang Diek, at sinabi, ano, matapos ay sumigaw ito at muling sinabi, nababaliw ka na ba? Ako ang pinuno ng manggagamot ng hukuman, ang lakas ng loob mo na tanungin ako tungkol sa mga pagsusuri. Sinabi ng ating bida, ito ay hindi isang usapan dito. Humarap ang ating bida sa kamahalan at sinabi, kamahalan, maaari po ba na magpahinga ka muna? Agad na sumagot ang kamahalan at sinabi, mabuti pa nga. Matapos ay bumaba ng hagdan ang ating bida, nang matapat ito sa manggagamot na si Gyang Diek, sinabi ng ating bida, ituloy natin ang usapan natin sa labas at maraming tao ang nakikinig dito. Tumingin ng matalim ang manggagamot na si Gyang Diek. Maya-maya pa sa labas, pasigaw na sinabi ni Kyongjok, sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo baliw ka, na hindi buntis ang kamahalan tulad ng sinasabi mo.
Hindi mo ba nakikita ang malaki niyang tiyan niya? Sinabi ng ating bida, may katuturan ba na ang tiyan niya ay lumaki na agad sa loob lamang ng 3 buwan? Sinabi ng manggagamot na si Giang Diek, kung malusog ang bata, maaari talagang mangyari yun. Sinabi ng ating bida, maaaring tiningnan mo siya. Ngunit naramdaman ko ang kanyang pulso at ang kanyang pisikal niyang anyo ay napagmasdan ko siya. At alam ko na alam mo ng husto na mahirap magbigay ng pagsusuri sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kanya. Ngumisi ang manggagamot na si Giang Diek at sinabi, gaano kahusay ang alam ng isang batang brat na tulad mo tungkol sa medikal na sining, kung ang iyong antas ng medikal na sining ay sapat na mataas, maaari mong malaman ang tungkol sa lahat ng uri ng sakit sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, nababaliw na ako. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan ang kamahalan na malungkot at tila umiiyak, sinabi nito sa kanyang isipan. Ang haka-haka na pagbubuntis sa isang sakit ng psikolohikal na nagreresulta mula sa problemang psikolohikal. Karamihan sa kanila ay babalik sa normal, sa pamamagitan lamang ng pagkumbinsi sa kanila na hindi sila buntis. Ngunit walang ultrasound o pregnancy test sa panahon nito, kaya walang paraan upang ipakita ang mga ito. Kaya nga sinubukan kong kumuha ng isang manggagamot sa korte na may awtoridad na magbigay ng kanyang diagnosis. Napatingin ito sa hangal na manggagamot na si Giang Diek, na nakangisi ito na tila ba natutuwa sa hindi niyang mapakali na itsura. At sinabi sa isipan, ngunit ang tangang ito ay matibay na naniniwala na ang kamahalan ay buntis, damn it. Ano ang gagawin ko? Naisipan na lang niya kausapin ito, at sinabi, paano kung tama ang aking pagsusuri, ano ang gagawin mo bilang kahihinatnan nito? Dapat mong subukan damhin ang kanyang pulso o pakiramdaman mo siya, kahit na ngayon. Sinabi ng manggagamot Giang Diek, hindi ba sabi ko sa iyo, nakikilala ko na ang 10,000 sakit sa pamamagitan lang ng pagmamasid? At bawal din akong hawakan siya, biglang may sumabat sa kanilang pag-uusap, at sinabi nito, ang ibig mong sabihin ay, walang bata sa sinapupunan ko. Napalingon ang manggagamot na si Giang Diek, nagulat naman ang ating bida. Mababakas ang galit ng kamahalan, at sinabi, sagutin mo ako manggagamot hua? Napatingin ang ating bida, sa lalaking kasama nito, siya ay si Chen Gui Pei Chancellor ng mga bansa. Sinabi ng ating bida, ha, ang Chancellor, personal siyang pumunta dito. Agad nagbigay galang ang dalawang manggagamot. Sinabi ng manggagamot na si Giang Diek, at sinabi, pagbati sa Chancellor ako po ang hukom na manggagamot na si Giang Diek. Pagbati po Chancellor, ako po ang manggagamot Hua Fu. Agad sinabi ng kamahalan na Chancellor, ikaw ba ang manggagamot na nirekomenda ng nakakataas na pamilyang Gao? Agad na sumagot ang ating bida, at sinabi, opo, ako po si Hua Fu. Tama. Kaya ano ang kinalabasan ng pagsusuri, natigilan ang ating bida at sinabi sa isipan, ngayon pagdating sa ganito, wala nang ibang paraan. Matapos ay sinabi nito, dahil po sa matinding pag-asa ng kanyang kamahalan na magdalang tao, nagdalang tao po siya sa imahinasyon niya. Nais ng isip niya na mabuntis siya kaya ang katawan niya ay nagkakamali. Nabigla ang babaeng kamahalan sa narinig niya mula sa ating bida. Muling sinabi ng ating bida, ito po ay isang sakit sa pag-iisip na ang pilit niya na iginigiit sa kanyang isipan at nararamdaman niya na siya ay buntis. Sinabi ng kamahalan Chancellor, ngayon ko lang narinig ang sakit na yan, narinig mo na ba ang sakit na yan manggagamot Giang Diek? Sabay tingin sa manggagamot na si Giang Diek. Agad naman sumagot ang manggagamot na si Giang Diek at sinabi, ngayon ko lang po din narinig yan kamahalan. At ang lahat po ng ito ay hindi kilalang sakit na hindi ko nakita sa anumang mga medikal na libro o literatura. Agad na inis ang ating bida, hindi nito nagustuhan ang sinabi ng manggagamot na si Giang Diek, sinabi niya sa isipan, ha, lintik ka, wala pang lumalabas o nasusulat sa mga medikal na aklat sa panahon nito. Tumingin sa kanya ang Chancellor at sinabi, nagpunta ka sa pagsusuri na yun, matapos mong maramdaman ang kanyang pulso. Kung ganoon ay ipapadama ko sa isa pang manggagamot ang pulso ng aking asawa kung karapat-dapat ang sinabi mo. At kung gayon ay magiging patas lang yun hindi ba? Yumuko ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, kung sasabihin niyang buntis siya kahit naramdaman niya ang pulso niya, tiyak ang kwak na manggagamot yun.
At wala ng paraan kung lahat ng manggagamot ay quack. Sinabi ng ating bida sa Chancellor, sumasang-ayon po ako sa inyong opinyon kamahalan. Muling sinabi ng Chancellor, at gayunpaman kung ikaw ay mali, kailangan mong seryosuhin at pananagutan mo ang sanhi ng kaguluhan nito. Ngumisi ng kasakiman ang manggagamot na si Giang Diek, at palihim itong tumingin sa ating bida, na nakayuko. Lumipas ang oras, sa loob ng palasyo, habang nakayuko ang manggagamot na si Giang Diek, at sinabi nito, ngayon po ay sisimulan kong suriin ang ikatlong asawa, ang kanyang kamahalan ng palso ng karapat-dapat na asawa. Agad hinawakan ang palso nito, agad naramdaman nito at tila kakaiba, at sinabi nito sa isipan, mahina ang makinis niyang palso. May kalakihan na ang tiyan niya, kung buntis siya maaari ito ay kambal. Ngunit maaari bang ganito kaina ang makinis na palso, ngunit ito ay ang makinis na palso. Nakapikit naman ang babaeng kamahalan, tila ito ay naghihintay kung anuman ang resulta. Sinabi naman sa isipan ng manggagamot na si Giang Diek, nakakabahala para sa akin na ito ay napakahina, ngunit nakikita ko ang kanyang mga palatandaan at kondisyon ng katawan, na ang katiyakan na siya ay buntis. Matapos ay tila ba ay may naisip, ngumisi ito at sinabi, at sa lahat ng ito, ano ngayon kung hindi siya buntis? At sa kahit anong oras, maaari kong bawiin ang aking mga salita kahit anong gusto ko, na dapat kong turuan na leksyon ng mayabang na batang ito, matapos ay humarap ito sa Chancellor, at sinabi, iyon kamahalan, ang palso po ng kanyang kamahalan ay mas mahina kaysa sa mga normal na pagbubuntis, ngunit sigurado po ako na masasabi kong buntis siya. Agad nang laki ang mata ng ating bida sa pagkabigla, sabay sabi sa kanyang isipan, ano? Matapos suriin ng manggagamot na Giang Diek, ay mayroon pang 3 manggagamot na sumuri sa kamahalan, at ang kanilang sinabi bawat isa. Yumuko ang manggagamot isa, at sinabi, tingin ko po ay buntis siya. At ang sumunod na manggagamot na pangalawa, buntis po siya. At ang pangatlong manggagamot katulad po ng sinabi nila buntis po siya. Nagtaka sa pagkabigla ang ating bida, na itaas nito ang kanyang palad upang tumanggi, nang laki ang mata nito, at napaangga nga, at sinabi sa isipan. Ano, matapos ay nagdikit ang ngipin nito at kumunat ang noo, at muling sinabi, nagtipon lang sila ng kwak na manggagamot. Sinabi ng kamahalan, tama ba ang mga opinyon ninyo na siya ay nagdadalang tao? Iyan po ang kinalabasan ng amin pagsusuri, kamahalan. Inis ang makikita sa mukha ng ating bida, subalit habang mahinang nag-uusap ang 3 manggagamot. Sinabi ng isang manggagamot, mahina ang kanyang makinis na palso, ngunit medyo malaki na ang kanyang tiyan. Sinabi ng pangalawang manggagamot, ngunit sinabi ring ng punong hukuman na manggagamot, na buntis siya, kaya hindi natin masasabi na hindi. At sinabi ng pangatlong manggagamot, tahimik na lang natin itong ibaon at umalis. Tumingin ang kamahalan sa ating bida, at sinabi, lahat ng hukom na manggagamot ay nagsasabi na siya ay buntis. Tila kinabahan ang ating bida, muling ngumisi ang manggagamot na Giang Diek, at sinabi sa kanyang isipan, tignan mo nga naman ang maliit na batang ito. Ang lakas ng loob mong tanungin ang aking medikal na kasanayan, isa ka lamang bata na nagtatago sa likod ng basang tenga, karapat-dapat kang tapakan, sabay ngisi ng kasakiman. Matapos ay humarap ito sa babaeng kamahalan at sinabi, ikinararangal kong sabihin sa iyo ang aking paninindigan kamahalan. Tumingin ang babaeng kamahalan at sinabi, ituloy mo ang nais mong sabihin. Sinabi ng manggagamot na si Giang Diek, ito po ay maaaring magmukhang nasa kaisipan lamang ng isang maliit na bata. Ngunit nag-aalala po ako na baka magselos ang taong ito sa pagbubuntis mo. At sinusubukan saktan ang iyong sanggol, agad napatingin ng may takot ang babaeng kamahalan. At maya-maya pa sa isang kulungan, napasigaw ang ating bida nakaupo ito na tila ba hindi siya makapaniwala na nangyari sa kanya yon. At sinabi, sampi nito, matapos ay napakamot ito ng ulo, nang pumasok sa kanyang isipan ang galit sa kanya ng babaeng kamahalan, sinabi niya sa kanyang isipan, ang paghamak ng walang katotohanan ay isang krimen. Ito ay katawa-tawa, na isipin na ang paggamit ng sentido komon, mula sa modernong medisina ang tamaan ako sa mukha ng ganito. Matapos ay naupo ito ng pakros at nangalumbaba at nakasimangot nitong sinabi muli sa isipan, ang hirap niyang i-diagnose,
ngunit makatwiran ba para sa mga taong tumatawag sa kanilang sarili ng mga manggagamot sa korte na sabihin na siya ay buntis? Pinlano ba nila ito, tukoy ng ating bida, sa mga manggagamot na hukom? Matapos ay tumingala ito at bumuga ng hangin, ikinatang nito ang dalawang kamay. At sinabi, sobrang tuwang-tuwa pa naman ni nanay. Hihimatayin siya kapag nalaman niya na nasa ganito akong sitwasyon. Kung hindi ko ibinenta ang pangalan ng Panginoon na si Gao Chu, hindi ko maiiwasan ang matinding parusa. Sabay pasok sa kanyang isipan ang mukha ng Panginoon na si Gao Chu. At muling sinabi, ito ba ay swerte sa gitna ng kamalasan? Masyadong malaki kung bibigyan nila ako ng parusang kamatayan, ngunit baka putulin nila ang mga braso ko. Sabay sa malalim na pag-iisip, bahagya siyang nabigla ng makarinig ng mahinang tawag mula sa batang si Wuo, sabay sabi, manggagamot wa? Ayos lang po ba kayo? Nakababakasan ng pag-aalala ang batang si Wuo, nakahawak ito sa rehas na kahoy. Tumayo ang ating bida at lumapit sa batang si Wuo. At sinabi, hindi ka ba bumalik sa nayo ng Qiao County? Agad sinabi ng batang si Wuo, paano po ako, kapag nakakulong ka dito? Ngumiti ang ating bida at sinabi, hindi mo rin kailangan magdusa, brat ka, sabay haplos nito sa ulo ng batang si Wuo. Nangilid ang luha sa mata ng batang si Wuo, at sinabi, ano pong nagdusa? Ikaw po ang nagdudusa, napaisip ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, at maaari nga, kung bumalik ang batang ito sa nayo ng Qiao County, mababalitaan din ni nanay ang balita. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at muling sinabi, nakakagaan ng loob kapag naisip ko si nanay. At kahit ganun, hindi ko hahayaan maghirap ang batang ito. Ngumiti ang batang si Wuo, at commendat, na tila may dinukot ito sa kanyang dalang sisidlan at sinabi, manggagamot hua, wala ka pa na kahit ano, di ba? Matapos ay inilabas nito ang nasa loob ng sisidlang, at ibinigay ito sa ating bida, isang fried chicken na nakabalot ng tela. Bahagyang nagtaka ang ating bida, na tila ba gustong itanong kung paano ito nakapuslit ng pagkain. Subalit agad din nasagot ng batang si Wuo ang kanyang katanungan. Sinabi ng batang si Wuo, kinausap ko ng maayos ang bantay. Kaya kung maaari ay sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang bagay na gusto mo. Ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ang batang ito talaga, siya ay isang hindi inaasahang na maparaan na batang lalaki, hindi ba? Agad na upo ang ating bida ng pakros, matapos ay pumiraso ng isang hita ng pritong manok, sabay sabi salamat. Tumingin ito sa batang si Wuo, at sinabi, dapat ay mayroon ka rin, ngumiti ang batang si Wuo at sumingyas ito ng pagtanggi, at sinabi, hindi na, ito ay para sayo lamang. Sinabi ng ating bida, bilasan mo, kunin mo na ito, nangangawit na ang braso ko. O itatapon ko na lang ba? Napatingin ng batang si Wuo, matapos ay sinimulan na nila ito kainin. At nang maubos, ang kanilang pinagsaluhan, sinabi ng batang si Wuo, dapat ko bang ipaalam sa Panginoon na si Gao Chu na nakakulong ka? Sinabi ng ating bida, hindi naman sa hindi ko naisip ang mga bagay na yon. Ngunit kahit ang Panginoon na si Gao Chu, ay baka hindi din niya ako mapapalabas ng walang dahilan. Dahil ang Chancellor, na walang pinagkaiba sa hari ng angka ng Pei ay ikinulong ako. Habang nakakrus na upo ito, at muling inilagay ang kamay sa ilalim ng baba, at malalim itong nag-isip, at sinabi, wala akong katiyakan na card at wala ng ibang paraan. Maya-maya ay tila may naisip ito, bahagyang sumigaw ito at nagmulat ng mata, at sinabi, alam ko na, matapos ay tumingin sa batang si Wuo, at sinabi, Wuo. Agad na tumugon si Wuo, at sinabi, ano po yun manggagamot hua? Agad sinabi ng ating bida, Wuo, kailangan mong sabihin ito sa Panginoon na si Gao Chu. Sabay ngisi nito na tila may balak, bahagyang natakot ang batang si Wuo, at sinabi, opo, ano po ba ang ibig sabihin, ng mga ngiting yan, samantala? Sa palasyo ng Gao, agad nagulat ang Panginoon na si Gao Chu, nang malaman ang tungkol sa ating bida, at sinabi, ano? Nang laki ang mata nito sa pagkabigla at muling sinabi, nakakulong sa kulungan ang manggagamot na si Hua Fu, nakaupo ito habang hawak ang kanyang ulo na tila ito ay sumasakit, at tila hindi makapaniwala, marami ang naging tanong sa kanyang isipan, kung paano nangyari ito.
At sinabi sa kanyang isipan, ano ba sa mundo ang bambang ito? Naguguluhan ako, ano ba ang nangyari? Akala ko ay masusuri niya ng mabuti ang aking pamangkin at gagawa ng isang karapat-dapat na gawa. Matapos ay sumubsob ang mukha nito sa dalawang palad, at muling sinabi, kung nanaisin siya ng chancellor, baka gawin pa siyang opisyal ng gobyerno. Nang hindi tumitingin sa natapos niya, papabayaan ko na lang ba ang isang post sa gobyerno, at isipin na siya ay makulong sa isang bilangguan, matapos ay tumayo ito at itinukod ang dalawang kamay sa pang-opisina niyang lamesa, at sinabi, paano siya nakulong sa kulungan, sinabi ng batang si Wuo, kasi po. Iyon po ay, sinabi po ng manggagamot Hua, na ang kanyang pagsusuri, na ang asawa po niya ay hindi buntis. Tila nagtaka ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, ano, hindi siya buntis, bahagyang kinabahan ito, at sinabi sa kanyang isipan, kung ang manggagamot Hua, ang nagdiagnose sa kanya, tiyak na sigurado ito. At sa kanyang paghusga, maaaring nawalang siya ng pagpigil sa pagsasalita. At yun siguro ang naging dahilan kung bakit siya nakulong sa kulungan. Pumasok sa kanyang isipan ng ibang angka ng Gao, na masaya. At sinabi, nahuli ka ng nagmature, sinabi pa ng isang lalaki, ano ang naging dahilan upang kumilos ka bilang isang tao? Ngayon lang ako, kinilala ng mga kapatid ko, ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Matapos ay malungkot itong napangiwi, na hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. At muling sinabi, sa kanyang isipan, ang chancellor ang nagpakulong sa kanya, kaya wala akong paraan para. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang nagsalita ang batang si Wuo, at sinabi, nga po pala, Panginoon Gao Chu, hiniling po sa akin ng manggagamot Hua, na sabihin sa iyo na may pabor po siyang hihilingin sa iyo. Samantala, sa palasyo, papasukin ang manggagamot na si Jiang Diek. Tumayo sa harapan ang manggagamot na si Jiang Diek, at sinabi, ipinatawag niyo daw po ako kamahalan. Sinabi ng chancellor, sa manggagamot na si Jiang Diek, hindi ba bumuti ang kondisyon ng karapat-dapat na aking asawa? Yumuko ang manggagamot na si Jiang Diek, at sinabi, kamahalan, ang kanya pong katawan ay mahina. Kaya sa kasalukuyan ay dahan-dahan ko po siyang ginagamot. Sa kabaliktaran po, ang mabilis na paggaling ay maaaring makalason, kamahalan. Tumingin ang kamahalan na chancellor, tila ba nag-isip ito? Sinabi naman sa isipan ng manggagamot na si Jiang Diek, nakakapagtaka, bigla tumawag sa akin ang kamahalan at nagtanong tungkol sa kalagayan ng asawa niya. Bakit parang pinahihirapan niya ako ng ganito? Tumingin ang kamahalan chancellor, at tumingin ng seryoso, at sinabi, maaari mo bang malaman kung ang fetus ay babae o lalaki? Agad na bigla ang manggagamot na si Jiang Diek, nang laki ang mata nito at nanigas ito sa kinatatayuan, at muling sinabi, kamahalan, ito po ay. Lubhang mahirap sabihin, ngunit kung siya po ay malapit na sa kanyang buong termino ng pagdadalang tao, maaari kong hulaan ito sa ilang mga lawak. Sumagot ang kamahalan na chancellor, at sinabi, ganoon ba? Dapat ay mahuhulaan din ito ng ibang hukom na manggagamot, di ba? Sinabi ng manggagamot na si Jiang Diek. Sabay sabi, ganoon nga po dapat, muling sumagot ang chancellor, at sinabi, kung gayon tipunin ang lahat ng manggagamot ng hukuman sa palasyo. Saka ito tumalikod, at muling pinahabol na sabihin, kailangan ay maramdaman ang kanyang pulso sa loob ng 5 araw. Muling nabigla ang manggagamot na si Jiang Diek, hindi alam ang gagawin nito, at nang muli itong nagsalita ay sinabi ng chancellor na kamahalan, at nais ko ay alamin ang kasarian ng bata. Seryosong umalis ito, napakagat ng labi ang manggagamot na si Jiang Diek, napaisip ito at nang laki ang kanyang mata, na tila pinagpawisan. Takot at kaba ang kanyang nararamdaman, at sinabi, anong kalokohan ito?